Breaking news, banggaan ng majority versus minority senators sa Senado. Senator Alan Peter Cayetano hiniling na makipagtulungan na lang ang minority upang maging matahimik na ang Senado. Sagot naman ni Senator Panfilo Lacson, sa majority bakit kami ang sisisihin ninyo sa kaguluhan ninyo? Sa inasal mo kahapon buti na lang hindi ka binigwasan ni Remulla. Senator Erwin Tulfo sa majority, di tayo pinapasahod ng publiko para lang umabsent kasi galit. Matindi ang naging tugon ni Senator Ping Lacson sa kapwa mambabatas na si Rodante Marcoleta matapos mag-react muli sa alitan sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla. Ang palitan ay nag-ugat sa mainit na pagtatalo sa pagitan ni Remulla at Cayetano tungkol sa proteksyon ng kapangyarihan ng kustodiya ng Senado at kung ang mga autoridad sa pagpapatupad ng batas ay maaaring arestuhin ng mga senador sa loob ng lugar ng Senado. Ang pagtatalo ay kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Senator Jingo Estrada na kalaunan ay sumuko sa kasong plunder. Ayon nga kay Senator Rodante Marcoleta, yung damdamin ko kahapon ang namayani. Bakit ganito ang pagtrato sa amin? Minaliit kami masyado. Pagkatapos sila, Senate minority, wala man lang ipinakita na protesta. Halimbawa, wag mo namang sigawan ang Senate President namin. Sagot naman ni Senator Ping Lacson. So, kasalanan pa ng minority bloc na hindi nagprotesta dahil sinigawan ang Senate President natin? Actually, laking pasasalamat nga namin na hindi siya binigwasan ni Secretary John Vic dahil sa inasal niya kahapon. Damn your damdamin. Ilang mga mahalagang panukalang batas at mga pagtatalaga ang nananatiling nakabinbin matapos mabigong magtipo ng mayorang bloke ng Senado para sa plenary session noong Lunes. Iniugnay ito ng minoryang koalisyon sa pagkaaresto kay Senator Jingo Estrada. Ang mga miyembro ng 11 kataong minoryang koalisyon na tinawag ang kanilang sarili na Solid Bloc 11 ay binatikos ang mayoryang bloke na pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa hindi pagdalo sa nakatakdang plenary session alas 5 ng hapon. Ayon sa kanila, dahil dito ay naantala ang pagtalakay sa ilang nakabinbing panukalang batas at mga kumpirmasyon ng mga opisyal. Ayon sa mga mambabatas, hindi man lang ipinaalam ng mga mayoryang bloke sa kanila na wala itong balak na magpatawag ng sesyon. Anila, hindi man lang sila nagkaroon ng paggalang na ipaalam sa amin na babalwalain nila ang mga tuntunin at hindi nila maipakita ang simpleng kagandaang asal na sabihin sa minorya na wala silang balak magpulong. Mag-focus tayo sa trabaho dahil maraming seryosong usapin ang kailangan tugunan ng Senado. Kung nais ng mayorya na magprotesta, magbigay ng privilege speech o ipagtanggol ang kanilang posisyon, ang tamang lugar para rito ay plenaryo, hindi sa pamamagitan ng pagpapatigil sa gawain ng kapulungan, dagdag pa nito. Mga panukalang batas at usaping naantala ayon sa minorya. Ang Magna Carta para sa Barangay Health Worker, Anti-Hospital Detention Bill, kumpirmasyon ng mga general sa Commission on Appointments, panukalang batas na nagbibigay ng pagkamamayang Pilipino kay Benny Boatwright III, panukalang batas na nagbibigay ng pagkamamayang Pilipino kay Matthew James Ramos. Ayon sa oposisyon, ang biglang paghinto ng operasyon ng Senado ay direktang reaksyon sa pagkakaaresto ni Estrada. Anila, tawagin natin ito sa tunay nitong pangalan. Mali ang sabing ito ay tungkol sa kalayaan ng Senado dahil ang nangyari ngayon ay tungkol sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at isang legal na proseso sa ombudsman at sandigang bayan na wala sa kontrol ng sinumang senador, bloke o namumunong opisyal ng Senado. Naganap ang hindi pagdalo ng mayorya matapos arestuhin si Estrada na kasalukuyang nakakulong sa Quezon City dahil sa alegasyong tumanggap siya ng 573 milyon na kickbacks mula sa mga proyektong flood control. Bago humarap sa media, nakipagtalo si Cayetano kay Interior Secretary John Vic Remulla hinggil sa agarang pag-aresto sa mga individual sa loob mismo ng lugar ng Senado. Kinwestiyon ng minorya ang aksyon ni Cayetano. Ang pagpapatupad ng batas ayon sa kanila ay mas inuuna ng mayorya ang mga alyansang pampolitika kaysa mga prinsipyo sa pamamagitan ng paghimok sa oposisyon na makiisa sa isang boycott.
Binanggit nila na bihira sa makabagong kasaysayan ng lehislatura ang ganitong uri ng pagkaantala kung saan tumigil ang operasyon dahil lamang tumanggi ang namumunong opisyal na magtrabaho. Anila kahit noong may malakas na bagyo at sa panahong pandemya, ang mga suspensyon ay dahil sa tunay na pangangailangan at hindi sa sinadyang pagtalikod sa tungkulin. Ayon nga sa minoryang bloke, sa totoo lang ang gusto nila ay kampihan, hindi prinsipyo. Gusto nilang sumama kami sa boycott, patahimikin ang Senado at gamitin ng minority para manatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na test of numbers sa floor. May karapatan ang publiko na itanong kinuulit ba ni Senator Peter Cayetano ang ginawa nito noon sa House of Representatives kung saan may mga tanong tungkol sa isang leader na tumatangking bumaba sa pwesto, tumatangking magpatawag ng sesyon at tumahadlang sa mga proseso kaya kapag hindi na sigurado ang suporta ng nakararami. Ayon pa nga kay Senator Panfilo Lacson, mali ang ginawa ng majority bloc ng Senado na hindi pagdalo sa sesyon matapos maaresto si Jingo Estrada. Sinabi ni Lacson na pag-absent ng mayorya ay hindi pagtatanggol sa kalayaan o kasarinlan ng Senado kundi isang dereliction of duty o pagtalikod sa kanilang tungkulin. Aniya, tila ginagamit ang mga nakabinbing panukalang batas bilang hostages dahil sa issue ng pagkakaaresto kay Estrada. Standing up for the Senate's independence does not place SP Cayetano at any senator above the law. It has nothing to do with the non-adherence to the rule of law. Hindi kami binayaran para mag-absent. Nagbigay ng reaksyon si Minority Bloc member Senator Erwin Tulfo sa hindi pagdalo ng Majority Bloc sa sesyon kahapon June 1, 2026 kasunod ng pag-aresto kay Senator Jingo Estrada. Aaniya, wala sa rules na huwag kang pumasok dahil galit ka. Hindi kami binayaran para mag-absent, hindi kami binayaran para mag-video conferencing, hindi kami binayaran na huwag pumasok dahil makikisa kami sa kasamahan naming ikinulong. At BP Sara impeachment case, hinihiling na ibasura na. Samantala, nais ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang Senate Impeachment Court ang inahaying articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ito ang nakasaad sa opisyal na sagot ng legal team ni BP sa Senado kahapon. Sa madaling sabi, ang hiling ng korte ay humingi ng mga komento at tugon kaugnay sa mga petisyong kinukwestiyon sa impeachment process, habang si BP Sara Duterte naman ay humiling na tuluyang maibasura ang impeachment case dahil sa umano'y mga depekto sa proseso at kakulangan ng legal na batayan. As I said, ultimately, siyempre, dismissal po ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung nangyayari sa proceedings and we will participate and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid out. Ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung sabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings. No? Isa na dyan, siyempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Sa tingin namin ay naging infirm yung may mga infirmities yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, sabi ko nga maliban doon, sumagot din kami on the substantive issue. At para updated po kayo sa ating page at sa mga trending at fresh na mga news na nangyayari po sa ating bansa, maaari po ay i-follow nyo ang page na ito, paki-like na din ang ating video at i-share kung inyong nagustuhan. Maaari din po kayong mag-subscribe para mas updated pa. Maraming salamat po!